at sa lahat ng mga list of scholar na si Jane at Nikki ng Ilog-Ilog. Madalas kong simulan ang pagtuturo, gaya ng ginagawa ng karamihan, ang paggamit ng esensyal na mga tanong. Dito, mapupukaw ang interes ng mga mag-aaral upang paganahin ang isip na mag-isip mula sa pagmamasid at tumuklas ng mga tugon sa mga matatanggap at maiengkwentrong tanong. Sa paggamit ng esensyal na mga tanong na hinalaw ko sa disenyo ni Wiggins at Mackay sa kanilang understanding by design, na pinapatan ko ng unawa batay sa diskarte, lagi at lagi kong ikokonteksto ang mga tanong sa kakumbakitan o whyness ng isang tiyak na paksa. Sa paksang nakabatay sa tema ng ating konferensya, ang mga tanong ay nakaugat sa mga susing salitang katutubong mamamayan, na ang konteksto ay ang mga mangyan at ang iba pang mga etnolinguistikong pangkat. Pagbibigay lakas sa mga katutubong mamamayan, pagpapasigla ng mga wika. Mula sa tatlong susing salita, bumuo ako ng mga tanong na nakaugat sa kakumbakitan o whyness, mula sa mga naging pagmamasid at pagdanas. Ang mga tanong na ito ang inaasahang mabigyan ng tugon ng aking panayam. Bakit may pagtingin na mahina ang mga katutubong mamamayan? Bakit dapat palakasin ang mga katutubong mamamayan? Bakit maituturing na pagbibigay lakas sa mga katutubong mamamayan ang pagpapasigla ng kanilang mga wika? Bakit mahalaga ang kaimbahan sa pagpapasigla ng wika bilang pagbibigay lakas sa mga katutubong mamamayan? Siguro ang una at ang dalawa at ang ikatlong tanong ay hindi bago para sa lahat. Pero para sa marami, bago ang salitang imbag o kaimbahan. At ito siguro ang magandang plataformang gagamitin ko bilang araw-araw kong ginagawa bilang guro sa pagtuturo ko ng pagpapahalaga sa ugnayang wika-kulturan o wika-kultura at lipunan. Ang mga tanong na ito ang magiging daloy ng aking apat na bahagi ng talakay. Para sa unang bahagi, kalagayan ng mga katutubong mamamayan. Nanganganib ang wika ng mga katutubo sapagkat nanganganib sa pangkalahatan ang mismong kalagayan ng iba't ibang etnolinguistikong pangkat sa bansa. Mahaba ang kasaysayan hanggang sa kasalukuyan ng pakikibaka sa buhay at kabuhayan ng mga katutubong mamamayan, kung kaya't lumabas sa resulta ng pagdodokumento o pananaliksik na ang mga wikang katutubo ay marami sa mga ito ang nanganganib na wika, sapagkat hindi na natututuhan ng kabataang katutubo bilang unang wika. Mula sa tinatayang 130 mga wika sa bansa, 4 sa mga ito ang nanganganib o endangered. Mula ito sa ginawang pagdokumento ng AWF noong 2016. May mga tiyak na palatandaan kung paano masasabing nanganganib ang isang wika. Nakabatay ito sa hinalaw na instrumento mula sa United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization o UNESCO Language Vitality and Engagement noong 2003. Ito ang instrumento para matukoy ang estado ng wika kung tumaba ay nanganganib. Batay sa paghahalaw na ginamit sa validasyon at dokumentasyon ng Komisyon sa Wikang Pilipino o KWF noong 2014, may degree o antas ang pagtukoy sa pangunganib ng isang wika. Maaaring mailarawan ito sa markang 1 o 0 hanggang 5 kung may katumbas na tiyak na paglalarawan. 5 para sa ligtas, 4 para sa iligtas, 3 para sa tiyak na nanganganib, 2 para sa matinding nanganganib, 1 para sa malubhang nanganganib, at 0 para sa naglako. May tuturing na ligtas ang isang wika kapag gumagamit ang lahat ng etnolinguistikong pangkat sa isang komunidad pang wika. Samantala, may tuturing na diligtas ang isang wika kapag ginagamit lamang ang wika ng iilang batas sa mga limitadong domain.
Tiyak na nanganganib naman ng wika kung ang mga henerasyon ng mga magulang at nakatatanda ang gumagamit ng wika. Matinding nanganganib naman ang wika kung ang mga lolo at lola na lamang ang gumagamit nito. Magiging malubhang nanganganib pa ang wika kung ilang tagapagsalita na lamang ang gumagamit ng nasabing wika. At posibleng maglabo kung tuluyan wala nang gagamit nito. Wika ang pangunahing sangkap sa pagsulong ng mga matutubong mamamayan sa karapatan nilang magkaroon ng edukasyong nakabagay sa kultura. Ito ay ayon sa United Nations at sa mga ilang sinagawang pananalisik ni Constantino at Wardon. Para sa mga katutubong mamamayan, hindi lamang ugat ng talastasan ang gamit ng wika. Ito ay integral at mahalagang salik sa kanilang pagkakakilanlan at preserbasyon ng kultura. Sang-ayon dito ang pagtatatag ng DepEd noong 2012 ng Mother Tongue-Based Multilingual Education na kumikilala sa ugnayan ng wika at kultura bilang esensyal na pundasyon sa pagkatutong nakadikit sa ating mga kultura at mga gawain pamayanan at pagiging makabayan. Ngunit, ang inaasahang lakas na ito ay posibleng humina, mawala at maglabo. Dahil sa pagkakatanggal sa esensya at praktika na gagawin ang multilingual education bilang asignatura, ideolohiya at advokasya sa pagpapalakas ng kakanyahan ng mga katutubong mamamayan. Lalong tumikad ang mapanghamong konteksto ng mga katutubong mag-aaral na magkaroon ng masasandalang formal na batayan para patinghalin at patatagin ang ugnayang wika at kulturang tinatahi ng edukasyon. Galaw-galaw po natin ang ating isang kamay. Sa malungkot na posibilidad na pagkawala ng wika, kasabay ng paglaho ng mga etno-linguistikong pangkat, maging ang kanilang kaakuhan, kasaysayan at kalinangan, muli ko pong ibabalik ang pakumbakitan para suriin at pagnilayan ang mas mapanghamong dapat kaharapin kaugnay ng kalagayan ng mga katutubong mamamayan. Ang mga tanong na kailangan kong pagnilayan: bakit umiiral na fenomenong pangwika ang estado o kalagayan nito na maging nanganganib? Bakit kailangan agapan at iligtas ang mga nanganganib na wika?